Panoorin po natin, pakinggan, unawain dahil siya po ang magsisiwalat na itong si dating Presidente Digong ay magtatago na o nagtatago na diyan ho sa ilalim ng tunnel na pinagtaguan ni Kibuloy. Nakita natin, sir, hinuli na si Kibuloy, nahuli na si Alice o Wamping, whatever. Nahuli na si Kibuloy, nahuli na si Alice Go. Sino ang susunod? Nahulihin. Ay alam na. Kaya nga nagtatago na sa bunker. Practice run yan kasi I think kung magtago siya sa Davao o magtago na naman sa bunker dun sa Davao, iabuti na naman ng ilang linggo yan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ito ang matindi. Mga mahal kong taga-subaybay, natakot na sa warrant of arrest ng ICC. Itong si Digong. Kaya't nagtatago na diyan ho sa pinagtaguan ni Kibuloy sa ilalim ng tunnel. Nako, mga kaibigan, wag po kayong alis. Inanyayahan ko po kayo. Kung pwede lang kapag may pagkakataon kayo, panoorin ang video na ito, ang vlog na ito, sapagkat matutuklasan nyo po dito na isiniwalat ng isang abogado ay nagtatago na sa isang bunker na di umano ay pinagtaguan ni Kibuloy. Nako, ay wala hong imposible dahil ilang araw pa lang ho ang nakakaraan ay tinake over na lahat. Itong loob ng compound ng KOJC nitong si Digong. Dahil siya ho, hindi naman po lingid sa inyong kaalaman. Siya po ang tumatayo na administrator ng lahat ng ari-arian ni Kibuloy. Kaya ito pong isiniwalat ng abogado na ito. Ay wala pong imposible na talaga makapagtago si Digong sa loob ng tunnel, sa loob ng compound ng KOJC na pinagtaguan din itong kanyang kaibigan na si Kibuloy. Alam niyo ho, ang sabi ni Kibuloy, hindi siya susuko at hindi magpapahuli ng buhay. Ganyan din ho ang binitawan ng mga pananalita ni Digong. Hindi siya susuko at hindi rin magpapahuli ng buhay kapag inaresto ng ICC. Ay ngayon ho, ay bakit nahuli si Kibuloy? Ay titingnan po natin itong si Digong. Kung ano ang stand niya dito. Pangangatawanan ba ito ni Digong? Na hindi siya susuko kapag inaresto na ng ikangapoy itong ICC. Sapagkat mga kaibigan, ang mainit na usapin dito ay ito nga paglabas ng warrant of arrest, kaya't biglang nakatunog, nagtago diyan sa loob ng tunnel di umano na dating pinagtaguan ni Kibuloy. Nako, mga kaibigan, ito ibabahagi ko po sa inyo. Talagang mainit, matindi ito. Ito. A law of the Rome Statute. Given the political dynamics ngayon, sir, ano ba sa tingin nyo ang in your from your political perspective, how will this play out given yung nangyayari dun sa rift between the Marcoses and the Dutertes? Well, una-una, agree ako doon. Sinabi ko na nga na covered tayo and sinabi na rin ng Supreme Court na we are... Ito po ay isang abogado, nagsasalita si Attorney Calleja. At isisiwalat niya po dito kung ano ang kalagayan ngayon ni Duterte na nagtatago di umano diyan ho sa loob ng tunnel. Bound and to cooperate within that period na tayo ay bound ng Rome Statute ng ICC. Pangalawa, nung abogado si Presidente Duterte, wala siyang pinanalo kahit nung abogado daw ditong si dating Presidente Duterte ay wala siyang ipinanalo na kaso. Nung piskal siya, di ba? Nung presidente siya, sasabihin niyang hindi na tayo covered, baka madagdag to sa talo niya kasi mali.
baka madagdag sa talo niya. Matindi itong si Atty. Calleja. Matindi, matalinaga, but may katotohanan, very healthy, kapupulutan ng aral, itong mga sinasabi niya. Na naman siya. Pangatlo, kung sasabihin mo yung political situation, nakita natin, sir, hinuli na si Kibuloy, nahuli na si Alice o Wamping, whatever. Nahuli na si Kibuloy, nahuli na si Alice Go. Sino ang susunod? Nahulihin. Ay alam na. Kaya nga nagtatago na sa bunker. Whatever her name is. Diba? So, tingin natin na I think we have to commend the PNP and the present administration for enforcing the rule of law with regards to these individuals. I just hope that they are consistent, no? Not only to them, but Yan po si Atty. Calleja na dito panoorin po natin, pakinggan, unawain dahil siya po ang magsisiwalat na itong si dating Presidente Digong ay magtatago na o nagtatago na diyan ho sa ilalim ng tunnel na pinagtaguan ni Kibuloy. to whoever, no? Hindi tayo namimili ng tao, whether it's Duterte or Pro Marcos or pula, puti, pink ang kulay, basta naglabag sa batas. So, sinasabi ko lang, political scene, tingin ko yung whatever happened with Kibuloy is a prelude, no? Tingin ko baka Gusto niyang ipunto dito ay itong mga nangyari na paghuli kay Kibuloy ay gagamitin din ng Persya para na sa ganun kung manlaban man at magtago itong si Digong ay ganun din po ang mangyayari na senaryo. practice run yan kasi I think kung magtago siya sa Davao o magtago na naman sa bunker dun sa Davao, iabuti na naman ng ilang linggo yan. But I think it is a prelude, a practice run na tingin ko yung sinabing walang timeline, baka ayaw lang, masyado lang mabait ito si Atty. Chrissy, baka nandyan na rin yung warrant, hindi lang natin alam, parating na. So, Ayun o, maliwanag o mga kaibigan. Posible at baka magtago itong si Duterte, dating Presidente Digong, diyan sa ilalim ng tunnel na pinagtaguan ni Kibuloy. Hindi ako ang may sabi. According dito kay Atty. Calleja, dito po sa kanyang actual interview at kasama po I'm very sorry, kasama niya dito ito si Atty. Conte. Nako, eto pa. So in other words, Attorney Howie, based on your political analysis of what's happening between the Marcos family and the Duterte family, kung sakasakaling may lumabas na warrant this year or next, magko-cooperate ang government? tingin ko they will enforce whatever they think is best for the people. And I think if it is for the interest of the Filipino people to have justice served, I think Yes, yun naman ang importante. Justice served. Tama po. gawin nila at the best of their ability. Ngayon, sabi ko, So maliwanag po doon mga mahal kong taga-subaybay, hindi po nagbigay dito na ika nga po buwan, eksaktong buwan, ay ilang buwan na lang ba? October, November, December. Dito po natin pamimilian. October, November, December, ay yan po ang mga buwan na ika nga po ilalabas ang warrant of arrest sapagkat according dito kay Atty. Calleja at dito kay Atty. Conte ay lalabas ang warrant of arrest ngayong taon na ito, 2024. o nga, same thing lang yan. Kasi para mong sinabing isang ukat yung si Kibuloy at si Duterte. So, if they did it to one, sabi ko nga, I hope they just be consistent. Because there are other ways, sabi nga ni Atty. Chrissy, this is not a foreign intervention. Alright, yan po mga kaibigan, medyo marami po yung mahaba yung interview niyan at binigay ko lang po sa inyo yung pinaka-highlight na itong si dating Presidente Digong according po dito kay Atty. Calleja sa kanyang actual interview ay posible na magtago na o nagtago na diyan po sa ilalim ng tunnel na pinagtaguan ni Kibuloy na ang senaryo noon kung paano hinuli si Kibuloy na maraming kapulisan. Kung ito po ay magtatago
at ayaw magpakita, hindi susuko kung sakali pong aristuhin at pag nandiyan na ho ang warrant of arrest, may posible ho na mayroong parto. Ito nga nangyari, natugisin ni General Torre itong si dating Pangulo Duterte. Naku po, kaabang-abang ito, mga mahal kong taga-subaybay. Marami po ang mangyayari. Pasensya na ho. Dahil tayo ho ay nagbabatay diyan sa ating tinalakay. Muli kong inuulit, this year, bago matapos ang taon, ngayong taon, 2024, lalabas ang warrant of arrest at si Digong ay nakatunog na. Kaya, yan ho, nagtatago na di umano at magtatago diyan sa loob ng tunnel na pinagtaguan ni Kibuloy. Any reaction? Diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Isa like lang ho sa video na ito. Bye-bye, palakpakan.